39 days old na ampalaya. Ganito na siya kaibigan, no? Malago na po siya at marami na po siyang bunga at saka bulaklak. So, malapit na po magpang-abot yung kanyang mga talbos sa itaas. So, tingnan natin, no? So, as you see mga kaibigan, no? So, ito po, no? Dala-update po ito dahil ngayong umaga, ang atin pong activity ay nagpipiding po tayo mga kaibigan, no? Nag-apply po tayo ng abono dahil para naman maibsan o mareplisan, mapalitan yung kanyang nutrients, stress na dinulot natin kahapon dahil nag-harvest po tayo kahapon, pinutol-putol po natin yung mga tangkay ng mga first fruit natin. So, ito po, no, sample itong pinagbawasan natin ng first fruit. So, as you see in my background, no, ito. So, ito po, no, ito po yung naiwan, ito po yung mga first fruit niya, second fruit na ito. Okay, so ito na po. Yan, ito po yung mga bunga ng sanga niya, ito po. Yan, ito po yung susunod nating pipikingan by next 2 days. Ito na po. So hanggang taas po yan mga kaibigan. Ito. Ayan. So mayroon na po dito sa taas. At saka dito sa taas din. Mayroon na po nagpakaabot na po siya mga kaibigan. Tsaka ito. So ganyan po kalago yung ating 39 days old. Basta maganda lang yung upbringing at pag-alaga. Walang magiging problema. Walang naging isturbo sa kanyang pagtubo. Normally, mayroon naman talaga yan na mga punggos at saka yung ating mga insekto. So, huwag tayong paladaig doon. Tira ng mga gamot. So, tulad nito, nakalaylay yung ating mga talbos. Iakyat mo natin ito dahil isa po ito magpapa-improve ng quality ng ating bunga. So, ganyan lang po. Sabit natin sa taas. So, pakita ko sa inyo mga kaibigan, yung ating tao na nag-aabono at saka para malaman ng lahat kung ano yung ina-apply natin at mga composition, amount at saka kung ilang kilo per drum yung ating inaabono ngayon. So ito na po, no? So ito po yung ating palaya. So ito po tayo, no? So mayroon na po mga so ito isa sa mga problema natin, no? Kung yung ating area ay daanan po ng tubig. So ganun po talaga nangyayari, no? Tingnan mo yung ugat ng ating ampalaya. So nasira siya. So talagang buwis na lang ng lupa yan mga kaibigan dahil hindi mo pwedeng pigilan yung tubig na dumadaan sa iyong so hindi naman yan mamatayan. So okay na yan. Walang problema yan. At least hindi po umabot ng 10% yung ating mga nadaanan ng tubig. So part na ng kanyan, mortality yan, no? So huwag na nating damdamin yan dahil baka yan lang po ang dahilan na lalong kukulubot yung ating mga ito po. So nagsimula na po silang nagsiakyatan, no? So may mga bunga na po sila mga kaibigan, no? Ito po yung ating 39 days old na ampalaya. So ibig ko lang po ibahagi sa inyo yung ating mga produkto dito at kung paano natin ito pinatubo, no? So sa ating mga viewers, no, all over Luzon, Visayas at Mindanao, paki-subscribe po sa ating YouTube channel, no? Green Tea Farm Inputs at saka meron din tayong Facebook page. Huwag kang mahiyang mag-follow daw, no? Paki-subscribe lang sa ating YouTube channel dahil kumpleto po yung detalye nito sa pagtatanim po ng ampalaya at talong. So ito po medyo manipis pa lang tingnan dahil 39 days old pa lang, no? So doon sa kabila, ito po yung hallway, mga kaibigan, gitna niya. Doon 50 meters. Doon po papunta doon sa kabila is more or less 50 meters din. So nasa gitna ito nilagay natin para mabilis tayo makatawid doon sa kabila kung may kailangan tayo sa ating so ito na po, no? So ito yung tao natin nasa likod, no? So mag-apply po sila ng abono mga kaibigan. So titingnan natin ngayon kung anong abono ang kanilang tinitira. So ito. So sabayan natin sila mga kaibigan para makita natin kung ano yung kanilang ina-apply na abono. So para sa kalaman ng lahat, ito po ay 39 days old. Ito po ngayon ay nag-apply tayo ng abono na 9 kilos per drum. 9 kilos po per drum. So ang composition po nito ay meron po siyang mga 5 or 6 na ito. So composition. So ito na po, no? So ito po yan,
ito po ay hindi po minimix masyado dahil puntahan natin yung kabilang drum. Oo. Ito po, no? So, tignan natin kung ano yung sistema. Ito pala, oh. So, ito ay 1/4 na lang sa drum, no? Okay. So, yan po. So, ang ating pong komposisyon po mga kaibigan ay pinaghalong nitrabor, winner, may Unique 16, may Omega, at may Dupos. So, yan po. So, yung ating Unique 16, nitrabor, at saka winner, atin na po itong lagyan ng winner dahil nagbubunga na po siya. So, by next, apply ng atin ng rinsing is, tatanggalin na po natin yung Unique 16, Omega, at saka Dupos. Tatanggalin natin ng bali 2 hanggang 3 abunuhan. So, yung maiiwan na lang ay yung nitrabor at saka winner dahil pambabunga po siya mga kaibigan. Pagkatapos mga kaibigan ng 2 abunuhan, so more or less 15 to 20 days, kung kita natin yung ating talbos ng ating mga ampalaya ay umiiksi na po, no? Umiiksi po yung node niya, dikit na po yung node niya, at payat na po siya. So ibig sabihin kulang po siya ng nitrogen at saka phosphorus. So bibirahin natin na naman ng Omega at saka Dupos, kasi yung Omega high nitro siya na may kunting phosphorus at saka potas, and then yung Dupos is 22 po yung kanyang phosphorus. So pampaugat, pampahaba ng ugat, and then subsequently kapag mahaba ang ugat, maganda magsipsip ng nutrients mula sa lupa. So plus yung nitrogen na in-apply natin, so automatic yan, magkaroon talaga na naman ng pagtaba ng talbos, paghaba, pag-extend, and then yung kanyang canopy ay magiging green po yan, maging healthy, and then subsequently mag-produce po yan ng mga bulaklak, and then hanggang ma-develop into mga bunga ng maliliit buko. So ganyan lang po kabilis kaibigan, ganyan lang po yung ating application, so ganyan lang kabilis, sa gilid lang siya, so yung takalan natin is 2 lata po yan, so mayroon pang isa dito, nakahiga yung bunga. So sample yan at resulta sa hindi nagpo-pruning, ganyan, so hanggang doon po yan mga kaibigan, so ganyan lang kabilis, so ito po may bunga naman sa gilid sa sanga niya, ito, may mga bunga naman sa sanga niya, maliit, yan sample ng walang pruning mga kaibigan, 2 yan, so ito po, so ganyan po yung mga style natin dito sa yung tip. So bali 3 po yung tao natin na nagdidilig, mabilis lang po yan, so ganyan lang, ganyan lang kabilis kaibigan, sa gilid lang, ito po yung mga sanay na ito, so ito po yung mga boys natin, so ganyan lang kabilis, malayo po sa puno dahil para safety po yung ating puno. Ito po yung ito po yung sample mga kaibigan, sample po sa walang pruning, sa baba pa lang mga kaibigan, kumikita ka na sa gilid pa lang, meron ka ng prutas, hindi pa siya umabot doon sa taas, meron ka ng mapipitas dito. So ito, sample ito, pitasin after 2 days nito, ano na yan, oversize na yan. So ito na po na. So hanggang dito na lang muna, sa ating mga viewers dyan all over Luzon, Visayas, Mindanao. Once again, subscribe sa aking YouTube channel, Green Tea Farm Input, at pakipalo sa kong Facebook page. So thank you and